pagka hindi umubra yung impeachment next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. O eto mga kadonatics, ang pambansang trililing mukhang suko na sa pagpa-impeach kay Inday Sara Duterte. Ngayon mga kadonatics, ang last resort nila kundi ang gamitin si Risa kundi Vair. Paano? Well, mga kadonatics, maghihintay sila until 2028 na lang kasi mukhang hindi na ma-impeach si Inday Sara Duterte at makakatakbo na bilang presidente come 2028. Nako, bad news talaga itong mga kadonatics para sa mga oposisyon, para sa mga rebeldeng kagaya ni Trililing. Ang panghuling barahan nila mga kadonatics ay si Risa Hontiveros ay gagamitin nilang panlaban mga kadonatics for presidency. Nasira na nga talaga yung utak ng mga oposisyon. Can you imagine ang walang kwentang senadora mga kadonatics tatakbong presidente? Sinong boboto? Ayaw nila kay Bam Aquino, ayaw na nila kay Leni Robredo mga kadonatics. Bakit? Naging kaibigan na daw ng mga Duterte itong mga to. Alam ko, iniwanan na nga talaga sila. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung video. Okay, assuming wala ulit mangyari doon sa impeachment trial na yun. Kung ano man ang mangyari, pigilin ulit ng Korte Suprema o ma-quit siya. Ang tanong mo kasi, paano mapapanagot eh? Pupunta tayo sa 2028. Di ba? Yun na yun eh. When all else fails, kasi pagka hindi umubra yung impeachment next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. 2026 ata sa next year, no? Baka sumikat pa siya lalo doon. At akala nila mga kadonatics, mapapanalo nila si Virus. Ewan ko na lang, sa kangkungan talaga pulutin tong mga to. 2028 na ngayon yung importante. Kaya kailangan manalo yung kandidato na may balls, figuratively, na papanagot itong mga Duterte na ito. Hindi na, lahat ng mga nagkasala sa lipunan. Sino ba nakikita niyong viable candidate against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi, sa ngayon, si Senator Risa Hontiveros. Bakit? Bakit niro-rule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Leni? Okay, don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe in under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play eh. So, kailangan mo nung kayang Evil forces daw mga Duterte mga kadonatics. Nako, comment down below kung sino talaga yung evil forces mga kadonatics. Parang itong si Trililing mga kadonatics yung namumuno sa evil forces. Tingnan mo naman mukha, naka-black pa. Ay nako, huwag kayong ma-stress kasi maganda to. Tindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino, for example, kasi bakit? Ngayon niya, kakokus niya, kabloke niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o whatnot, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte block. So, ibig sabihin... Kasi nga mga kadonatics, kahit pa magbago tong isip ni Trililing, which is never na mangyari, hindi tatanggapin to ng mga Duterte, mga kadonatics. Kahit pa magmakaawa to, wala na tong space para sa mga Duterte. Kaya mga kadonatics, hindi na siya magbabago ng isip. Alam na yan mga kadonatics. Galit na galit nga si Pulong sa kanya. Biruin mo, sinasabihan niya si Pulong na isang drug lord, pero hanggang ngayon walang case, walang napatunayan mga kadonatics sa mga sinasabi niya. Kaya, nako, bugbog ang kahinatnan nito mga kadonatics pagsasanit sa Duterte. Kung okay sa kanya yun, di pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Diba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Leni. Okay siya, sige. Kumbaga, maganda yung sa loobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte.
Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya, hinost niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente sila? Naiwan na talaga to sa ere mga kadonatics. Baka, ha? Itong si Hunty Vi, iwanan na din tong si Trililing mga kadonatics. Baka lang ha, kasi si Kiko Pangilinan na, tumiwalag na. Si Bam Aquino, ayaw na din. Leni Robredo, sino pa? Baka si Dilim. Siguro, dalawa itong magsama mga kadonatics hanggang sa huli, Dilimaw. Wala na sa pwesto. Wala ng power mga kadonatics. Ito na lang, yaw-yaw ng yaw-yaw. Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila yung ICC eh. Both Bam and Lenny, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Lenny noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Buti naman talaga, ganon. Kasi, pina-follow nila yung Constitution ng Pilipinas. Bakit mo ibigay yung isang Filipino citizen, mga kadonatics, na nagkasala, kuno, sa Pilipinas, ibigay doon sa foreign entity? How? Bakit mo payagang kidnapin yung isang Pilipino, mga kadonatics? Papuntang ibang bansa. That's craziness actually. Ako nagulantang ako. Kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first. Then saka natin siya ipe-pressure, convincein natin Pressure, siya. Pero that early, sinabi na nila. Rebellious talaga yung utak nito mga kadonatics. Kaya nag-mutiny ito noon, tapos sumurrender din naman kasi walang balls. Indirectly saying mga kadonatics na si Leni Robredo, Kiko Pangilinan at iba pang kumambyo na ngayon, wala daw silang balls. Sinabihan niya na wala daw balls tong mga to. Kaibigan nila eh. Hindi nila kaaway. Paano niya sabing kaibigan? Okay, tignan mo yung association ni, kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte. If they said anything negative about each other, wala yan. Okay? Meron silang cooperation, meron silang partnership. Hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaway mo. Diba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Ang pinapapasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, itong optics na to maliwanag yun. And even up to now, tatanungin kita, Christian, meron ba sinasabi si VP Lenny ukol dito sa impeachment ni Sara? Is she in favor or not? Wala. So, bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, pananagutin niya ito mga ito? Hindi. I am telling you now, hindi. Wala daw balls mga kadonatics yung sabi niya kanina. No, these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Naririnig ko yan, sinasabi nila yan. Kaya, yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi ko sila pwedeng suportahan sa 2028. In fact, kukontrahin ko sila kasi alam ko, hindi aligned yung agenda namin. Hindi ko kayang makasama itong mga Duterte block na yun. Assuming na I'm still there, hindi ko kaya yun. Pero mag-assume na lang mga kadonatics na isa pa siyang senador. Kasi never nang mangyayari yan sa kanya. Never ka na makabalik sa office. Kung sila okay yun, kaya nila, then they can vote pa rin dun sa tamang posisyon. Walang doon eh. He has indirectly saying mga kadonatics na walang balls si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Leni Robredo. Can you imagine? Sila yung magkakasama mga kadonatics noon. Close na close sila. Pero ngayon iniwan na tong tambaluslos na si Trililing mga kadonatics. Ang nangyari, tinitira sila pero indirectly. Indirectly na lang mga kadonatics. At gagamitin pa daw nila si virus mga kadonatics panglaban kay Sara Duterte. What? Hindi kayo nabuang? Taon sa din yung utok ninyo? Ay nako, comment down below mga kadonatics and subscribe for more videos. Thank you so much. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.